Akala ko talaga is total darkness nandito kasi yung napanood ko na video is sabi kasi ng babae is wala daw silang makita, pero may mga ilaw naman pala. Okay lang. Wait lang, hanap ako ng magandang posisyon. And ito yung finally nakapag-bakasyon na din. We're currently at Moadto Strip Mall, and this place in particular is ang Dolho Beach. Free lang siya na beach, and then hindi naman masyadong maraming tao, pero may mga tao kang makita. And then ang area is may mga restaurants, may mga cafes, and technically it's really a strip mall. And ang kagandahan pa is white sand siya technically, pero wala masyadong tao. So mag-iikot-ikot muna kami dito. Hindi siguro kami maliligo kasi hindi kami prepared at may dala-dala akong bag. Pero, most likely dito kami kakain at medyo gutom na. Last aming kain ay kanina pang alas 10 ng umaga. Yeah. Finally, welcome to Bohol. So, nandito kami ngayon sa Ocean Blue restaurant dito sa Moadto Mall. And dahil hindi pa kami nagla-lunch, technically, ngayon pala kami kakain at alas 5 na ng hapon. Siya yung chill ang vibe na to. Pero, while waiting for the food, actually gusto kong pumunta ng dagat. So, ayan yung Ocean Blue na restaurant. Ito pa lang. Yung Alona Blue na restaurant. Then, the wife is there. And then yung dagat, ay nandito lang. This is Dolha Beach. Nandito pa rin kami sa Moadto Strip Mall. And since Bohol is an island, marami siyang mga libre na beaches na pwede niyong puntahan. And ang kagandahan pa, it seems like buong ikot ng island of Bohol is white sand ang mga dagat. Hindi ko lang alam if totoo siya sa ibang dagat, but ibang beaches, but this is a free beach. And tingnan nyo naman kung gaano kaganda. White sand, libre. And pwede kayong maligo actually. Hindi lang akong maliligo kasi hindi kami prepared for now. But may starfish na maliit. First time kong pumunta ng Bohol, grade 5 ako noon. Sumama kami sa mama ko kasi anala ko pa college reunion nila. Kasi dito kasi sa Bohol gumaduate yung mama ko sa University of Bohol. And then grade 5 ako noon, pumunta kami dito kasama yung buong family plus isang tito ko and dalawang tita ata. And then naalala ko talaga, I forgot and hindi ko alam kung anong hotel yun. Pumasok kami ng isang maliit na kwarto. Nagsara yung kwarto. And then pagbukas, sabi ko, hala! Iba na yung nasa labas. Nag-teleport tayo. Talaga, yun ang pinakauna kong reaction. Yun yung first time kong sumakay ng elevator. Kasi nga, I grew up in a small town. Yung lugar namin, wala kaming elevator. Wala kaming escalator. So, hala, nag-teleport tayo. Tapos yung tito kong loko-loko, tinatawanan lang ako. Tapos sabi niya, hala, oo, nag-teleport nga tayo. Paano kaya tayo makakabalik doon sa sa pinanggalingan natin? Adik din eh.
nakita ng asawa ko. Sabi niya, dun, punta ka dun. Mag-vlog ka dun. Sabi ko, ha? May ano pa, ulat pa. Di, mag-vlog ka dun kasi maganda yung ilaw. Para may pambayad tayo sa sa motor na i-rent natin. Grabe naman to. Hobby ko lang to, naging trabaho na. Anyway, maganda naman talaga. Look. Kakatapos lang ng ulan, lumabas na ang mga tao kasi ang ganda nga naman. Good morning, it's 6 a.m. and bala ko sanang ikutin yung Panglao. Pakita ko lang sa inyo yung Panglao area before the day starts. Let's start off dito sa yan, ang hotel namin, 3 shooting stars. And ito yung labasan niya. Parang umulan naman ata kagabi. I don't know. Pero parang dumami na naman yung tubig. But, okay. So start tayo sa Tawala Elementary School. Yan, that is an elementary school. So, sa hindi familiar, Panglao actually is an island. Isa siya yung maliit na island sa katabi ng mismong island ng Bohol, pero part siya ng Bohol. And then yung busy area lang is dito sa Alona area. Itong nasa likod ko is ito yung daan papuntang Dawis and other towns within the small island of Panglao and papuntang Tagbilaran into the greater island of Bohol. Ang maraming tao lang talaga is itong dito na area na to sa Alona na area. Pero most of the island is ano pa din siya, quiet town, multiple barangays. And actually, nung nagstay kami dito for a while, medyo masarap din tirhan tong lugar na to. So yun nga. Sa likod ko is yung Greater Panglao Island with different barangays. And then sa harap ko na ay yung Alona. So dumiretso na tayo. And then sa right side, yung daan na yan is papuntang airport. And then yung diretso is my way din papuntang airport. Dito tayo pakaliwa, papunta tayong Alona. So dito may makita na kayong mga Caltex, mga gasolinahan. And marami ng mga ginagawang mga bagay-bagay. Yan, may construction na. And then dito may mga konting mga bars na, mga kainan. Ayan siya dyan. And then, pero ito dito na area is medyo tahimik pa to. Hindi pa ito yung mismong touristy area. Pero marami na kayong makikita mga ganyan, mga parking lot, and toilet and shower, may gulayan. Siya dyan. And marami na nga siya like, mga kino-construct or inaayos ng mga establishments dito. Ang layo na ng area na to compared nung 2021 na pumunta kami. Like, ang level of development is grabe, ang bilis. And marami ding mga mga nagbebenta ng pandesal. Ang bango ng pandesal nila. Pagdadaan ka lang, maamoy mo talaga ang pandesal. Oh, anyway, so ito na yung medyo touristy na area na. So may mga restaurants, may mga foreign restaurants na mga ganyan. Yan. And then sa unahan, mayroon tayong Toto Pepino Italian restaurant. Legit daw yan na Italian ang may-ari. Yan. And then, yun nga, ito na. Mga cafes, restaurant, tourist, mga tourist stars, and then ito Hernandez nandito sa left side. Etong area na to, ito yung pinaka-traffic during the actual day and the afternoon. Kahapon na traffic kami dito. And then ito souvenir shop. Yan, papasok niya na inaayos. That is the Alona area. Makakapunta ka naman pero maglalakad ka lang. Yan. So yan yung mismong dagat papuntang Alona. Then may Jollibee. Baliktad, may Jollibee and may McDonald's sa kabila. And ito dito is mga stores na different stores. Itong buong area na to, especially at night, grabe ang traffic, grabe ang daming tao. Kaya pinili kong iikutin ito ng ganitong oras kasi alam ko wala masyadong tao pag mga ganitong oras pa.
So dyan papasok ang hotel namin. Yan. Pinili ko muna kasi dumiretso doon sa medyo wala masyadong tao na area bago dumaan sa mga sa Alona. Yan. Inns, hotels, restaurants, cafes, massages, yan. Tourist tours, yan ang marami dito. And hindi lang yan siya Filipino-owned, marami ding mga foreigners, and then may mga foreign items na binibenta. Korean shops, Japanese, and of course may Julie's. Yan is papunta doon sa job off ng mga activities. I don't know if doon pa din, pero dati yan yun. And then, etong nasa harap natin, ito na yung papunta sa mismong town ng Panglao. Meron din sila kasing like small town nila na hindi siya technically yung touristic area. Medyo may tao kasi yun nga yung pinaka-town nila, pero ano na, hindi yun siya yung kasing dami ng tourist doon sa kabila. Pero even here, etong mga nito, wala to 4 years ago eh. Ang bilis talaga ng development ng Panglao. I think Panglao is isa sa pinakamabilis na development na nakita ko in the last 5 years. Ikot na lang tayo na, maghanap tayo ng maiikutan kasi babalik na ako. Pero ito yun guys, ito yung town nila. Hindi pa ito yung mismong town nila, nandun pa talaga sa unahan, pero start na siya dito. Yan. May mga schools na din. Yan. Maghanap na lang ako na maiikutan. Ikot na tayo. Good morning. Hindi ko pa na ayos ang buko dahil sa helmet. Pero nandito tayo ngayon sa Hinagdanan Cave Pool. Dito pa rin sa Panglao. Today ay pupunta tayo sa Anda, sa kabilang side ng Bohol. Pero tingnan muna natin tong cave pool for now. And lumampas kami, magbabayad pala dito. Di pala magbabayad ng ticket. Bilang ticket entrance. So, pagpapasok ka lang 50 pesos, pero pag maliligo ka is 75. Okay. So, ang sabi ni ate doon sa ticketing booth is, hindi pa daw sila bukas. May inaantay pa sila for, hindi ko alam anong sinabi niyang inaantay pa. Pero 8 pa daw. So, nandito kami sa Alexis. And kakain na lang muna kami ng breakfast. Ice cream for breakfast. Joke lang. Ito pala ang pagkain nila. So of course may mga non-Filipino food. And then yung mga silog-silog of course. And then may mga snacks din. And kung gusto nyo ng main meal, meron din. May pansit nga din. Chicken. Marami silang option. Sige. Okay. While nag-aantay tayo ng pagkain, pakita ko muna sa inyo ang lugar. Okay. Kaya natin to para may ano. So, nandyan kami. Yan yung breakfast namin. Meron silang mga shakes, pizzas, and other snacks. May mga tindahan na sarado pa. May aso din na cute. May mga, ano ba to? Mga souvenir shops. Ayan. Lagi ako na lang akong against the light. Yan. Okay. So may mga souvenir shops, nag-aayos pa sila ate. Morning. So ayan yung mismong hinagdanan ng cave. Yan dyan papasok pero yan ata yung dating ni ate. May mga tindahan din dyan. And then, actually, ang lahat ng labas na ganyan, yung lahat na yan, is mga tindahan na yan. Either mga snack bars,
restaurants for breakfast and main meals and mga snacks lang. Yung actual na ticketing booth is yan, yung puting yan. Lalakarin at papunta yan dyan. Kasi supposedly pala, pagkapasok namin is magbabayad kami ng ticket agad. Hindi namin alam, dumiretso kami kasi dito na kami nag-park. So kaya, hindi namin napansin. Anyway, magbe-breakfast muna kami. Parang hindi ata na-record pala yung sinabi ko kanina. Anyway, ito yung crucial na part. So, tinignan namin sa Google Maps, no? Alam namin 7:30 ang bukas until 4. Pero ang hindi namin na-check is, yung ligo pala na part is 8:30 pa mag-umpisa. So, unfortunately, hindi na kami makakaligo dahil malilate na kami. So, ang gagawin na namin is papasok pa rin kami sa Hinagdanan Post kasi nga, curious din naman ako kung ano nasa loob pero hindi na kami maliligo. Total, anda naman ang punta namin doon. And then marami din namang mga Street Sando, 99 pesos. energetic masyado si ate. A magnet, sir, kitchen, ma'am. 6 pieces, 100 pesos. Good morning. Hindi po, sir. Bili ko yung mamaya. Energetic masyado si ate. Eto ma'am, hindi pa pwede maligo, no? Di pa, sir. Please write your name po. Grabe. Slippery may, bantay. Slippery when wet. Masyadong steep. Ah. Ingat kayo sa ulo nyo. Nice. Okay lang naman pala siguro hindi maligo. Ang ganda din naman ang loob. Akala ko talaga is total darkness nandito kasi yung napanood ko na video is sabi kasi ng babae is wala daw silang makita. Pero may mga ilaw naman pala. Okay lang. Wait lang, hanap ako ng magandang posisyon. And ito yung cave pool. So actually medyo malaki siya. May railings, may madadaanan ka para tatawid ka doon kung kailangan mo. Pwede ka din maligo. Gusto ko na tuloy maligo. Yan na. Okay, so, yun nga ang naging problema namin is because nung chinek namin sa Google, ang nakalagay kasi 7:30 ang bukas until 4:30. Alam ko na until 4:30 lang ang ligo, pero until 7 or gabi yung pool. Hindi kasi namin na-check na yung actual ligo pala ng umaga is 8:30 ang start. Probably because hindi ito ang first stop ng mga tour. I don't know. Kaya wala akong nakita ng isang video yung nagsabi na 8:30 pala ang ligo. So yun, unfortunately, hindi tayo makakaligo ngayon. Otherwise, malilate kami sa anda trip namin. What if accidentally ako nahulog? Joke lang, huwag tayong ganyan. May mga bats ka ding naririnig. So ang nabasa ko about dito, kaya siya ang tawag dito is Hinagdanan Falls was because na-discover lang daw to ng landowner. Parang nagtapon ata siya ng bato habang naglilinis ng mga dahon-dahon. And then napansin niya na may nag-splash na tubig. Nung tiningnan niya, nakita niya yung cave pool. And then, eventually, nilagyan niya ng hagdanan. I think yan yun, yung butas na nakita niya. So, nilagyan nila ng hagdanan before. Kaya tinawag na hinagdanan. Like, laddered in English. Pero, I don't know anong taon yun. Pero may maayos na doon. May maayos na mismong entrance. Okay, paalis na kami. But before we go, kung gusto nyo maligo dito, punta kayo ng ganitong oras, 8:30. Walang katao-tao. 8:30 sa inyo lahat. Sa inyo ang buong lugar. Yun lang. Akit na kami.